Hello guys, welcome dito sa vlog-vlogan natin, no. So, isa rin ba kayo sa mga katulad ko na aspiring ESL teacher or sa kahit anong klase ng trabaho na gusto nyo work from home, nakaharap lang sa computer, kailangan isa sa mga requirements kasi na mabilis tayo mag-type. Okay, although sa pinapasukan namin trabaho, hindi naman talaga siya direct ang sinasabi na kailangan mabilis ka mag-type. Although, malaking factor yon para mas mapadali yung trabaho natin sa bilang ESL teacher or kahit anong trabaho na ang kaharap mo ay computer. So, itong website na ito na ituturo ko sa inyo. Sensya na, may sipon ako ito makakatulong ito para bumilis tayo mag-type. Ang kagandahan sa website na ito, hindi ito katulad ng ibang website na may time pressure. So, dito, i-type mo lang yung mga salita, tapos sasabihin niya sa'yo kung gaano ka kabilis, kung gaano ka-accurate mag-type. Okay? Now, ito yung pinaka-address, KEYBR. So, kaya dito ako nakatingin kasi ito yung second monitor, which is yan yung nakikita nyo ngayon dyan sa screen niyo. So, dito ako nakatingin. So, yung keyboard ko nandito. So, ito yung monitor. Okay? May monitor din dito. Pero nandito kasi yung OPS, dito ako nagre-record, nandito naman yung nakikita nyo sa screen ngayon. Okay? Ngayon, kebr.com or keyber.com. So, parang keyboard.com na rin, no? So, paano ba ito ginagawa? Pag click natin to, makikita nyo sets of words dito. So, ibig sabihin nito, itatype nyo siya. Itong tuldok na to, ibig sabihin niyan space. So, pag tinype natin yung ERA, E-R-A, ay mali, A, then space. Okay? Ngayon, tignan nyo, pag nagkamali ka, mamumula yon. Malalaman nyo na mali yung type nyo. So, ang goal dito is, makapag-type ka ng accurate. Hindi talaga ang initial goal dito is maging mabilis ka. Kailangan accurate ka. And then eventually, you will build up the speed that you want pagka nasanay ka na. Siyempre, kailangan mabilis ka mag-type, mali-mali naman. Nonsense yun. Kailangan accurate tayo, no? So, ganito. Ang goal natin is mag-type tayo na nakatingin sa monitor, hindi sa keyboard. Okay? And yung proper finger positioning sa keyboard. So, kung napapansin nyo, yung F at saka J is may tuldok. Kung napapansin nyo yung mga keyboards ninyo, meron yung parang naka-emboss na mark o parang underscore sa ilalim ng letter F at ng letter J. Yun yung tawag dito, mark kung saan ilalagay nyo yung dalawa ninyong intuturo. So, ito sa F, ito sa J. Okay? And then, sunod-sunod na yon. D, S, A, and then K, L, and colon, semicolon. Okay? So, ipoposition nyo na ganun. Nakaganyan, nakalapag lang. And then, start typing. Okay? Yan yung mga words. So, itatype nyo lang sila gaya ng ganito. So, ERA, space, ayan. Pagka namula yan, ibig sabihin, nagkamali ako ng letter na napindot. So, ito ay second day ko ng mali ako. Paggamit sa website na to. Ayan, ang dami kong mali. Pero huwag kayong mag-alala kung nagkakamali kayo kasi practice nga ito eh. Diba? Wala naman ngayong kalaban dito eh. Okay. O, napansin nyo, nagkaroon ako ng ilang mali. Hindi ko nabilang, pero ang accuracy ko is 97% accuracy. Tapos, ang aking naging speed ay 33.7 words per minute. Actually, mas mabilis na ako ngayon kaysa kahapon. Kasi kahapon, ang average ko ay nasa 20 to 28 words per minute lang. So, ibig sabihin, nakakatulong talaga tong exercise na to. And then, kung napapansin nyo, paulit-ulit lang, hindi lahat ng letters nandyan. Bakit? Kasi, kung napapansin nyo, itong mga naka-green na to, ito yung mga letters na
ano ko na, nasubukan ko ng i-type dito. So eventually, habang nakokompleto nyo yung mga goals dito, dadagdagan yung mga letters na nandito sa exercise. Okay? Para hindi kayo nabibigla. Okay, kasi ang binibuild natin dito is yung muscle memory ng ating mga daliri para nagta-type ka na lang ng parang hindi ka na nag-iisip. So parang nagbabasa ka at the same time nagta-type ka. Okay? So ulitin natin. Subukan natin ulit. Run, learn, run, theory. Maganda rin siya pagka binabasa mo siya. Parang nagkakaroon ka ng advance year, earn. Oh, mali ako. Ayan, mali na naman. Diba? Mali na. Pero, ako, nakikita ko talaga yung difference ng speed ko kaysa kahapon. Kasi ako, hindi naman talaga ako mabilis mag-type. Yung iba kasi, pinaka mababa na nila is 40 words per minute. Yun yung parang hinahanap ng mga companies ngayon. So, kailangan mag-aaral tayo ng mag-type ng mabilis ng standard. Okay? And efficient. Na natin. Oh, nagkamali pa ako. Ano ba naman yan? Ay, ano ba yan? Oh. Huwag kayong mag-alala kasi sabi ko nga, wala kayong kalaban dito. Kaya hindi nyo kailangan ang goal nyo is kapag type ng accurate. Okay? Subukan pa natin isa pa. Mali. Nagkamali pa, Kapag di mo siya pinindot nga pala, babalik siya doon sa umpisa. So, kung gusto nyong ulitin i-reset tayo niya yan, diba? Bumalik na siya. Kung napapansin nyo yung speed ko, 32, diba? Accuracy ko, 97, 95. Okay? At least bumibilis, nagkakaroon ng progress, Tsaka, tignan nyo, nagta-type ako na hindi nakatingin sa keyboard. Dito yung keyboard ko eh. Ito nakatingin ako dito na sa aking monitor. Kasi, pagka nasanay na kayo, gugulat kayo, sabi ko, parang ang bilis ko na kumpara kahapon. Ayan space. Kita mo? Kahapon di naman ako ganyan mag-type. Mali. Alam ko pagka nagkamali ako agad eh. Okay? Pansin nyo, di ba? Mas malaking tulong to kasi hindi katulad ng ibang site na may oras. Tapos yun, talagang kakalabanin mo yung sarili mo tsaka yung oras na binibigay nila. So, try nyo rin para malay nyo makatulong sa inyo. Tsaka, sinasabi ko nga, no time pressure. It's up to you. Ang kagandahan dito, nakikita lang ninyo yung progress ninyo. So, tignan nyo, tumaas din yung accuracy ko, 98 na. Okay? Ibig sabihin, konti na lang yung aking pagkakamali. So, ito yung proper positioning ng kamay. Pansin nyo yung F, D, S, A, and then J, K, L, and then yung semicolon or colon. Tapos yung space bar, nandun yung thumb ninyo. Okay, so sana nakatulong to guys, Sana na-appreciate nyo rin tong video na to. At yun lang. At thank you for watching. Bye guys.